Hi sis! Magandang gabi! Nakamute. Hello sis! Good evening! Welcome sa ating podcast for tonight. Good evening! Yan. Basta naman. Kamusta sis? Okay lang. Excited ako sa topic natin tonight. Ako din, grabe. Kasi syempre, Ito yung di ba, matagal natin itong inantay. So, ngayong gabi talaga. Oo. At saka ito yung first podcast natin dito ngayon sa Dialysis PH, no? Tinakbahan. Nakakatawa. Oo. Nakabahan ako sis. Baka mapasarap yung kwento natin. Okay lang yan. So ngayon, mag-invite muna tayo ng mga viewers natin sa ating iba't ibang communities, sa CKD, sa transplant. Actually, sis, kahit sino pwedeng manood dito kasi ang kami ng topic natin ngayon. Oo, kasi hindi lang naman ito exclusive sa mga CKD, sa transplant. Ito ay pangkalahatan talaga, buong Pilipino na membro ng PhilHealth. Kasi ang pag-uusapan natin dito is more on prevention, early detection, mga ganon. So, kahit wala kang sakit, pwede kang sumali sa podcast natin tonight. Kasi marami. Lalo na yung sis, lalo na yung mga sinasabi na hindi ko napapakinabangan yung PhilHealth kasi True. wala, di ba? So ngayon, magagamit na nila, sis. Pero syempre, huwag naman siyempre magkasakit lahat. Pero syempre, ngayon, wala ka pang sakit, alam mo na yung karapatan mo kung paano pang gagamitin yung PhilHealth.
Kung sakaling kailanganin mo, in case talaga na emergency, at least alam mo na, di ba? Di ka na mangangapa. Ayan. Hello sa mga viewers natin. Meron na tayong 21 viewers. Kamusta kayo? Taga saan kayo? I-comment nyo sa comment section para naman ma-shout out namin kayo, di ba? Napaka-importante kasi Saturday ngayon, pero pinili nyong umattend dito ngayon para Kasi makinig. kanila makikita yung live, sis. Sa mga hindi alam, saan nila pwedeng makita yung live natin ngayon? Okay, Yung sa- makikita nila yung live natin sa Dialysis PH close group and page. Actually, sinare ko din siya sa iba't ibang page katulad ng Kidney Transplant Philippines, Pinoy Dialysis, sa iba-ibang mga group. Mas maganda sana kung ma-share natin sa different group na alam natin. For example, may mga lupus group, alam mo yan. So, lalo na sa mga OFWs na GC or na mga group. Kasi mas maganda na aware yung mga ano natin, yung mga kababayan natin kung ano bang meron na ngayon sa PhilHealth. Di ba? Ayan, sige, tingnan natin. Tinitignan ko lang, sinishare ko lang, sis, para alam din ng mga ano natin. Hello, admin sa Dialysis Philippines. Hello. Ayan, ang dami pala nating viewers, sis. Shout out muna tayo. Shout out. Hello, good evening, everyone. Ayan. Hello, Pops. Pops, Watch out, wala mo mga tumawag mandinig. lang ako ng Papa ko no? Hello, Pops. Hello, Jellica. Good evening. Tawagin mo na yung family mo, nanay mo, tatay mo. CJ Lahat and po. Faith. Yeah, CJ and Shout Faith. out sa ating co-admin sa Dialysis PH. Hi, CJ. Ayan. Ito, Sir Alam Tila. Alam mo sis, ano talaga, ano natin sa kanila na, sabihin natin sa kanila na nag-start na yung ano natin, yung can project natin, yung kidney advocate. Yes. So, nakakatulong Sunday lang. Actually, part ito ng project natin dito sa DPH. Sa Dialysis PH. Hindi po nakakaalam, meron pong ongoing project, yung Dialysis PH, ito yung tinatawag nating CAN or Kidney Health Advocates Network. So yung pinakaunang project natin is yung content creation ng mga dialysis and mga post-transplant na patients. So nagkakaroon ng free workshops para sa 30 students natin. Congratulations again! Nag-start na ang kanilang launching sa first day of class nung Sunday. So, napakalaking opportunity nito for the patients na mas ma-enhance pa ang kanilang skills sa content creation at the same time, yung awareness, sis. Kasi yun naman pinaka-focus natin. Tama. Oo, tama. Oo. Actually, sabi nga, may nabasa nga akong isa nito sa sa Facebook. Ang sabi nila, after daw maturukan, akala nila magiging zombie yung mga tao. Yung pala magiging content creator. Kaya sabi ko, kasi so, pinanindigan na ng DPH yun. pero Pinanindigan na natin. sobrang laking bagay ng content creation at saka ng ginagawa ng mga co-patients natin na magkaroon ng awareness para sa mga bagong patients na magkaroon sila ng idea at saka support system. Oo, Kasi di ba alam natin yung struggles kapag kaka-start mo lang mag-dialysis. Kahit Korea, hindi mo maintindihan kahit albume, mga gano'n, mga simple terms. Pero ngayon, expert na yung mga patients natin pag sinabing pero syempre, pero syempre, ina-advise natin sa kanila na hindi pa rin sila medical practitioner or wala silang skills regarding sa medical, more on experience lang muna tayo. Kaya, syempre may disclaimer yan. Respect natin yan sa mga doctors natin. But don't worry, kasi meron tayong mga, ano man tawag dito, coaches na nananggaling sa medical. Yan, nanggaling sa mga agency na makakatulong talaga sa atin para makapaglabas tayo ng magandang content para sa mga kababayan natin. Actually, sis, itong community natin, malaking tulong to. Kasi, nung nagsisimula ako nung mag-dialysis, hindi ko alam paano ako mag-start. Kaya, itong dialysis itong project natin, malaking tulong to gabay sa mga patient na nagsisimula pa lang.
Diba? Ayan. Na-enjoy natin sis, diba, na kahit busy tayo sa daily. Ikaw, mami ka pa, asawa ka pa, may work ka pa. Pero yung dedication mo and yung passion mo talaga sa advocacy is nandiyan. Kaya thank you sis. We're so proud of you. Pinangako ko po, Lord, ang saya-saya ko. Actually, sis, nung face-to-face ng kan natin, grabe ang saya-saya ko kasi parang iba yung pakiramdam pag Saya. nakasama mo yung dating mga kasama mo. Diba? Ang sarap sa puso. Ayan, hello sa mga viewers natin. Hello, Jumi. Grabe naman, may pa-belated happy birthday ka pa. Hello, John. Huwag ka nang tampo, sabi niya. Isang John, shoutout ulit kay John R. Boys. Kay Ako si John. Ayan, share nyo lang. I-share nyo guys para pagpasok mamaya ng ating special guest, bibigyan lang namin kayo ng konting clue. Actually, hindi naman content kasi hindi na naman siya iba sa atin, sa community natin. Malapit sa puso natin. So, ito ay napakalaking opportunity na ngayong gabi, kasama natin siya dito sa buong Pilipinas. O, di ba? Nandito lang tayo sa Zoom. Ay, hindi Zoom. Yes. Nandito sa online. Nagkakasama tayo, sis. Kaya, i-grab natin yung opportunity tonight na makapagtanong tayo and makapag-interact tayo sa ating special guest para kung may mga confusions kayo ay may hanggat kayang sagutin ng ating special guest. Alam mo sis, alam mo ba, sobrang yung mga kababayan natin kasi or yung mga kapwa patient natin, mayroon naririnig silang konti regarding to sa bagong proyekto ng PhilHealth. Pero parang hindi pa malinaw sa kanila. Kaya naisipan ng Dialysis Philippines na magkaroon ng isang portion ng na related kay PhilHealth na magkaroon ng isang ganitong podcast talaga para masagot lahat ng tanong nila. Kaya mahalagang nandito talaga tong mga support group natin. Itong support group natin para alam nila kung paano nila yung karapatan nila or mapapakinabangan yung binibigay ng PhilHealth para sa atin. Kasi yun naman talaga ang isa sa goal or sa mission natin sa Dialysis Support Group na maging tulay tayo para sa mga concern, sa mga hinaing, sa mga benepisyo na dapat alam din ng mga kapwa patients natin. Yes. Kaya dapat aktibo kayo sa pagsusubaybay sa mga journey dito sa Dialysis PH. Kasi sa 90,000, may 90,000 na tayo sis sa group sa Dialysis PH. Lahat dyan, halo-halo, nasa Pilipinas, merong nasa ibang bansa na patuloy pa rin na sumusuporta sa atin kahit na transplant na sila. And even mga pamilya ng mga pasyente, nagiging pamilya na rin natin at nagiging support. Tama. Ikaw sis, may tanong ako sa'yo, may question ako sa'yo sis. Sa ngayon na nagda-dialysis ka, ano ang pinakamalaking naging tulong sa'yo ng PhilHealth? Siyempre, yung dialysis mismo, sis, kasi imagine if walang PhilHealth, sis, paano ko babayaran yung buong package na 6,000? Oo, ang mahal na yun. Kahit yung sweldo ko, sis, 50,000 per month, hindi kakayanin, sis. Yung basic pa lang, kukulangin na. So, malaking bagay talaga na may PhilHealth. Kahit sabihin pa ng iba na, ano ba yan, ang liit-liit lang ng benepisyo kasi inaayon po yan per illness. Yes, tama. Oo. Lalong-lalo na sa mga cancer patients, sa mga nag-chemo, mga nag-chemo. Sobrang laking bagay na may PhilHealth talaga. Kaya mas ma-appreciate mo siya kapag ginagamit mo siya. Pero hindi naman natin kailangan i-wish na dumating yung point na yun na kailangan natin siyang gamitin. Tama. Kasi we're grateful kung healthy tayo at hindi natin siya nagagamit. Let's be grateful for that. Tama. Kaya nga sabi ko, sa mga naghahanap ng na hindi naman namin napapakinabangan yan, huwag nyo naman na i-wish. Sabi nga, gusto namin mag-healthy kami. Huwag nyo na i-wish na magamit yan. Pero ako naman, sis, kung ako yung tatanungin nyo, anong pinakalaking magtulong sa akin ni PhilHealth? Of course, yung kidney transplant ko. Sinanggit ni PhilHealth, may 600,000 ng kidney transplant ko. Kaya, gano'n na lang ako pasasalamat sa kanila. Kaya, hindi ko rin ito mabitawan. Pag sinabi na, kailangan ka interviewin sa PhilHealth. Kailangan ni PhilHealth. Nag-yes talaga ako. Kasi, malaking tulong talaga to. And then, ngayon, sis, mabanggit ko lang, alam ko pwede natin gawin tong isa sa series o sa isa sa topic natin.
na meron na, libre na ngayon or magiging libre na ang gamot ng post-kidney transplant. Actually, Wow! nag-transplant na sa Davao. So, nakakatuwa kasi O, diba? oo, maaaring nangyari na to sa buong Pilipinas. So, hindi na Yes. kailangan mag-stay sa dialysis ang mga pasyente. Kailangan lang natin maging patient, di ba sis? Kasi ang tagal nating inantay, una, yung transplant ay yung dialysis na libre, binigay. Tama. Di ba? Oo. Just last 2024. Tapos noong 2025, lumabas na libre na din ang post-KT. And ngayong 2026, na-implement na talaga siya and niro-roll out na sa iba't ibang lugar. So, congratulations and thank you Lord talaga yung masasabi natin dyan. So, we are very much excited sa mga susunod pang mga projects or mga implementations na mangyayari. Kailangan lang talaga natin makipag-coordinate para updated tayo and alam natin yung mga proseso at condition. So, yun lang Tagal naman. natin inantay yun, no? Grabe. Oo. Oo, Ayan. syempre. Anyway, sino pa bang yung mga viewers natin? Pa-shoutout kayo. Okay lang Ako yan. maka-open ang Facebook ko kasi mawawala ako sa passing pag nag-open ako Ay, hindi ng ka maka-open. Actually, kaya hindi ako medyo nakatingin ngayon dito sa, ano bang tawag dito, sa monitor natin kasi tumitingin ako. Nagbabasa ka. Kasi baka parang wala tayong malampasan na mga pasyente, di ba? Ay, hintay lang daw makakonect si Ray. Okay. Ayan. Mag-ready na tayo kasi in few minutes, I am very much excited. Kinakabahan ako actually. Kasi this is our very first podcast project ng CAN. So, Oo. marami pang episodes, guys. Marami pang mga next episodes na mangyayari na ganitong-ganito. Iba't ibang topics, iba't ibang mga pag-uusapan, mga kamustahan, iba't ibang mga hosts. Hindi lang kami ni Tana. Meron din tayong mga kasamang magiging guest, tsaka mga Yes. So, abangan nyo yan, guys. Ang dami-daming ni-ready ng Dialysis PH community para sa ating mga kapwa. Hindi lang para sa mga dialysis, kundi sa buong community talaga. Community. So, At saka dun sa mga nakakarinig na ng regarding sa sa yakap or sa mga proyekto ng PhilHealth, kung may question kayo, magtanong kayo sa comment section, sasagutin namin yung mga kaya namin sagutin. Okay? Pero hindi natin ma-assure na mababasa lahat, sis, kasi ang dami Oo, nun. So, hindi depende lahat. lang talaga sa Kung kanya. meron kayong question na nalampasan namin, pasensya na kasi malamang marami nang nag-comment dyan ngayon. Pero by the way, meron tayong technical staff. Tayo din yun. Technical staff na nandyan nagagabay sa atin. Yes, Ayan. yes. So, antay lang tayo ng konti. But, ilang viewers na ba tayo dyan, sis? Mga 1 million na ba? Oh, Wala, 52. for Pero ako 2,000. mag-stay tayo no matter what. Kasi ang importante dito, yung mga viewers na, kasi Saturday ngayon, naiintindihan naman natin, yung mga viewers na manonood nito pag dun sa availability na meron sila. Totoo. Pwede naman nila ding ano matawag dyan? Backread. Hindi backread. I-review. Review, ipopost namin to. Pero mas maganda kung nakapagtanong sila ng ng live, di ba? Totoo. Share lang natin, guys. Ayan, meron tayong 51 viewers. Kahit sino pwedeng manood dito, guys, ha? Hindi lang mga pasyente. Yes. So, i-share natin ng i-share sa mga viewers natin dyan. Ayan. Mag-share din ako, sis. Yes. And by the way, isingit ko lang din, sis, na sa mga hindi pa rin alam na mga PWDs, libre po ang membership nyo sa PhilHealth. So, bale, nabelong yan sa indigenous or sa mga sponsor, di ba, sis? Ang sa'yo ba, Oo, nagbabayad ka or libre ka na din? Ako sis, dependent ako sa husband ko. Pero dati, naranasan ko, nung nagda-dialysis ako, naranasan kong maging PhilHealth. Sa Makati kasi ang tawag doon PhilHealth ng masa. So, PhilHealth indigent patient ako. So, ang nagbabayad na is yung government. So, si Makati. Pero, nagpa-under na ako kay husband. Same lang naman ng benefit, guys. Kaya,
Huwag kayo, ay baka mas malaki yung benefit na makukuha ng nagbabayad kaysa sa hindi. So, hindi Same naman. Same lang naman yan. Pero, syempre, yung mga nagbabayad kasi, huwag din kayo magtampo sa mga indigent kasi usually yung mga yan mga PWD, hindi na kayo, wala na kakayahan magtrabaho, matanda na, senior citizen is free na din, di ba, sis? So, yun. Maging grateful kayo kasi wala kayong kahit na anong sakit, nararamdaman o pinkanan. So, yun. Okay na yun. Okay na yung magbayad ng member. Kesa kayo winner na sa part na healthy ka. Yun yung pinaka. Yung mga gusto natin kung ako papipiliin, gusto ko na lang maging healthy, okay lang sa akin magbayad. Basta healthy Bayad. ako. Ako din. Sabi ko nga if may option lang na kahit magbayad ako ng magbayad, kahit hindi ko gamitin, basta wala lang akong sakit. Mahirap din kasi ang hirap na may sakit, di ba? Oo. Can you imagine guys, sa member ng dialysis PH, di ba meron tayong 90,000 members, ganun ka dami. Ayan. Okay, start na tayo, sis? Yes! Ayan. Before that, patingin muna natin sila ng good evening, everyone. Welcome sa Talking Kidneys, kung saan ang usapan, kalusugan mo, kwento natin. So, sis, usapang adulting to. Ayan. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin yung regarding sa kung paano ba natin mapapakinabangan yung PhilHealth. Oo naman sis, kasi adulting is very hard. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang mahal sis, ang lahat, kahit ang biga, sobrang mahal. Kaya sobrang importante na alam natin yung healthcare benefits natin. Yes. Kaya naman, ayan. So, pakilala muna ako ha. Ako si Tana Juan. So, alam mo, napakapalad natin sis kasi binisita tayo mismo ng taga-PhilHealth. So, alam mo, napakadali nito imbitahan. Grabe, nag-spend talaga siya ng time for us. Totoo. Totoo sis. At ako naman si Shirlita, and very, very legit yung source natin ngayong gabi sa mga pakikinggan natin at malalaman natin. Kasi kilalang kilala natin to at ito ay isa sa mga pinakamalapit na tao sa community ng dialysis. So, huwag na natin sigurong patagalin ito sis. Para makapag-start na tayo kasi parang na-excite na yung lahat. Kaya nga, since day one, nandito na to sa atin ha. Kaya sobrang excited ko tuwing iimbitahan natin siya. So, gusto lang namin ipakilala everyone, si Sir Delio from PhilHealth. Magandang gabi, Sir Delio. Good evening, Hello. Yeah, good evening. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's ang karangalan po na maging unang guest nyo po dito sa Talking Kidneys, Episode 1 ng Dialysis PH. At ngayong gabi, pag-usapan natin, alamin natin ano ba itong programa ng PhilHealth, yung Yaman ng Kalusugan Program. Okay, yan. Wow. Sir Delio, good evening. Yes, good evening. Ayong gabi, Sir Delio from Northern Mindanao, na mahal ka. Mahal na mahal si Sir Delio ng mga taga Northern Mindanao at ayaw siyang bitawan. Yeah, binabati natin sila. Well, binabati natin yung mga kasamahan ko. Shout out sa PhilHealth Region 10, sa aking mga masisipag at magagaling na kasamahan sa PhilHealth Region 10, at ang ating mga minamahal na stakeholders sa Northern Mindanao. Pero alam naman natin na public service knows no boundaries. Kaya yung pag-uusapan natin ngayong gabi ay pwede nyo pong i-share sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo. At tama naman po, lagi sinasabi nila, ang PhilHealth, hindi nyo na kailangan magkasakit para magamit ang benefits. Dahil meron na tayong Yaman ng Kalusugan Program na magagamit po ng ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat stay tuned sila sa ating discussion ngayong gabi. Pero bago ang lahat, Sir Delio, bago nyo i-discuss sa amin yung mga topics natin, magkaroon lang naman tayo ng brief, pakilala. So, kung ilang taon ka na sa PhilHealth, at ano yung naging posisyon nyo, ano yung trabaho nyo sa PhilHealth, ano yung role nyo, and paano nagkaugnay yung dialysis PH at saka PhilHealth. Ikwento mo naman sa kanila, sa mga viewers natin, Sir Delio. Yes, para sa kalaman ng ating mga viewers, tayo po ay magti-27 years na sa PhilHealth. I joined PhilHealth 23 years old. So magtatatlong dekada na po tayo sa public service. Marami na po tayo na ikutang opisina. Tayo po ang namuno ng PhilHealth Rizal, Quezon City, Valenzuela,
Naging marketing head tayo ng NCR Central Branch. Then eventually, tayo po ay naging deputy spokesperson at head ng PhilHealth Action Center bago po tayo nalipat ng Leo Valenzuela at Quezon City. And then, nabigyan ng opportunity noong July 2021 na maging acting regional vice president ng Northern Mindanao. And eventually, after 6 months, nakuha po natin yung plantilla position. At tayo ngayon po ang regional vice president going on 5 years na yung July 2026. So, talagang makulay at marami po tayong mga nakilala sa ating pagtatrabaho sa PhilHealth. At isa na po dyan ang si Sir Ray Abacan na way back 2016 nung tayo pang namumuno ng PhilHealth Action Center at deputy spokesperson. Lagi, syempre, mga reklamo dyan pumapasok sa Corporate Action Center. Ang dalawang lagi nagre-reklamo noon, mga OFWs at mga dialysis patients. Then sabi ko sa sarili ko, ang PhilHealth dapat tunay na nararamdaman ng ating mga members, ng ating mga kababayan. So, pinag-aralan ko kung paano matulungan ang dialysis community at tayo pinabigyan ng pagkakataon na makakilala ng iba pang dialysis patient, iba't ibang groups. At doon na nagsimula ang ating advocacy to help not only dialysis PH, but also the other patients group. Kaya tayo rin po ay naging kaibigan ng PAPO, Philippine Alliance of Patients Organizations, na ang hangad naman po natin ay isa. Na syempre, ang PhilHealth ayaw natin magkasakit, ma-ospital. Pero bilang isang social health insurance, di ka man nagkakasakit, yung inyong hinulong na contribution ay magagamit nyo po ito pagdating ng panahon na kayo maging masasakitin at yung contributions nyo naman po ay nakakatulong kayo sa mga kababayan natin nagkakasakit. And unahan ko na, ang balik ng PhilHealth, pag tayo po ay umidad 6 years old pataas o nag-retire na ho tayo, wala na ho tayong babayaran premium contribution at syempre kung kailan tayo nagkakaedad, dyan tayo mas naging masasakitin, dyan po natin makita ang kahalagahan ng PhilHealth. Kaya sa ating mga kababayan dyan, huwag kayong magmadali magamit yung PhilHealth, di ba? But anyway, Sir Delio, ako ramdam ko na pinapakinggan niyo yung mga CKD patient. Ma-share ko lang ha, dati talaga nung nagsimula ako ng dialysis way back 2014, ang free lang muna sa PhilHealth that time is 25 sessions. Can you imagine that? Wala pang kalahating taon yung na cover ni PhilHealth sa mga dialysis 45 patients. sessions. Pero 45. guys, ngayon, can you imagine ngayon? Parang buong taon nga covered na nila. From 45 sessions, pinagbigyan na magamit yung sa dependents na another 45, kaya siya naging 90. And then, yung package na 2,600 na payagan siya tumaas hanggang sa 4,000. Then eventually, because of pandemic, 144 sessions. Ngayon, naging 156 sessions. So, ibig sabihin, kahit mag 3 times a week. And from 4,000, naging 6,350 per session. So, in short, tama yung narinig ko kanina, malaking tulong talaga ang PhilHealth sa dialysis community kasi 156 sessions sa 6,350, that's 990,600 pesos or equivalent to almost 1 million a year. Yan ang tulong pinansyal ng PhilHealth sa mga dialysis patients na talagang sinusuportahan po natin. At nabanggit rin po natin na hindi lang po dialysis sessions ang covered sa PhilHealth, but covered na rin po ang kidney transplant, 1 million for live patients and 2 million for deceased donor. And then yung post-kidney transplant medicines ay kasama na rin po. So makita ho natin na talagang ang PhilHealth is doing its best to be responsive, pas pagandi ng mga benepisyo. Sabi nga, bakit pa natin kailangan hintayin magkasakit? Kung kaya't ang PhilHealth, segue na tayo. Sa Yaman ng Kalusugan Program, hindi mo na kailangan magkasakit para magamit ang iyong benefits. Yes, actually yan talaga yung topic natin ngayon sa video. Diretso na tayo. So, maraming nakakarinig ng yakap. So, ano ba yung yakap? Ito ba yung yakap na parang relasyon na kayakap? Ganon? So, explain nyo, Sir Delio, ano ba yung yakap na tinatanong ng mga natin sa community natin? Well, ang yakap is a brand name. Ika nga, nag-rebranding ang ating dating programang konsulta. Kasi itong Yaman ng Kalusugan Program, nais ng ating pamahalaan na bawat isa sa atin ay mailayaw sa sakit. Di ba pag tayo ay niyakap ng ating nanay, di ba pag masama pakiramdam natin, naiibsan ang ating pangudila, ang ating sama ng pakiramdam, at pag niyakap ka ng iyong mahal sa buhay, ay nararamdaman mo yung proteksyon. So yan talaga ang nais ng PhilHealth. Bawat isa sa inyo ay maproteksyonan
at pakalinga. At itong Yaman ng Kalusugan Program, yung ating dating konsulta ay mas pinaganda pa at mas pinalawak. Kasi minsan pag sinabi natin konsulta, akala ng ating mga kababayan, yung one-on-one lang na pakipag-usap sa doktor. Hindi po. Ang ating konsulta program or primary care benefits, bawat isa po sa ating kasi ay i-assign sa isang primary care provider of choice, pwedeng government o mga health centers or private primary care facility, na kung saan bawat isa sa atin ay titingnan ng isang doktor, susuriin, at pag tayo po ay nagkaroon ng consultation, nalaman ng ating mga important stats o kondisyon ng katawan, ay maaaring tayong bigyan ng 30 laboratory o diagnostic procedures at meron po siyang kasamang 21 na take-home medicines. Yan yung ating primary care benefits. At sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program, dinagdagan pa ito. Yan yung gamot, PhilHealth gamot, Guaranteed Accessible Medical Outpatient Treatment, na meron additional 54 medicines na pwedeng kunin ng isang kababayan natin na nireseta ng isang yakap doktor. So tandaan niyo po nireseta ng yakap doktor. So pag kinuha niyo po yan sa inyong gamot drugstore o accredited pharmacy ng PhilHealth, wala ko kayong babayaran at bawat isa po sa inyo ay may nakalaan na 20,000 pesos taon-taon. At nakaset na po ang presyo niyan Kaya wala akong dapat ipangabang member natin. Taon-taon, marireplenish yung 20,000 na naka-allocate. And who knows, baka in the coming years, mas madagdagan pa ang mga gamot na nakapaloob dyan at yung amount na ating binibigay. Then yung pangatlo naman po ay yung libreng lab test and cancer screening. So sinama na rin po yung cancer screening. Binigyan natin ng prioridad yung breast cancer, yung ating liver cancer, lung cancer, at colorectal cancer. So may mga test po na kasama dyan na kung saan pwede pong magkaroon ng, for example, sa breast cancer, yung mammogram, i-refer po siya ng yakap facility sa ating partner hospitals na pwedeng gawin yung mga procedures na yan at babayaran po yan ng PhilHealth yung ating partner facility. So in short, prevention talaga, risk screening. And under the Z benefits, alam niyo ba ang breast cancer, dati 100,000 ang ating Z package dyan. Ngayon, maaari na siyang umabot, depende sa stage, na up to 1.4 million pesos. So, ang PhilHealth is also gearing towards na improving yung ating mga cancer packages. Pero ito muna ang inuna natin, yung sa lung cancer, liver cancer, colorectal cancer, at itong breast cancer. So, yan. So, yung tatlong programa po yan under the Yaman ng Kalusugan Program, yung primary care benefits natin, then itong PhilHealth gamot for 20,000 at itong cancer screening test na i-refer tayo. So yan ang nais ng PhilHealth. Bawat isa sa atin ay mailayo sa sakit. Wow, ang ganda naman talaga ng project ng PhilHealth ngayon. Sige sis! So, ibig sabihin nun, Sir Delio, kahit feeling mo healthy ka ngayon, wala kang iniindang sakit, pwedeng mo siyang magamit kung magpapacheck up ka lang, just to monitor your condition, kung yung cholesterol ay yung mga laboratories mo dyan ay okay. So, magagamit mo pa rin siya. Okay. Yes, well, alam mo, itong Yaman ng Kalusugan Program, tinuturuan na natin yung mga kababayan natin na tayo ay dapat nagpapatingin sa ating isang doktor talaga. Kasi marami sa atin ay nagdo-doktor-doktoran. Di ba? Halimbawa, masama pakiramdam ko, guminom ako ng antibiotics. Siyempre, sa nais natin makatulong, nire-refer natin sa mga kaibigan, kamag-anak natin. Na yun ay maling practice kasi, di ba? Kasi maaring may mga underlying conditions siya. Dapat hindi yan gawin. Isang rason yan, but maraming kababayan natin nasisira din ang kanilang kidneys. Then, pangalawa, nais natin turuan yung kababayan natin na tayo ay, pag masama ang pakiramdam, doon tayo pupunta sa isang yakap clinic, primary care facility, private or government. Nais ng PhilHealth na turuan na pag masama pakiramdam natin, hindi na tayo pupunta sa basketball court para dun sa mga medical mission caravan o mga medical mission na alam naman natin magandang layunin, pero syempre mga Pilipino, minsan kinukuha lang natin yung mga gamot na hindi naman natin kailangan. So meron tayong ginagawang pagbabago. Gusto natin mag-mature na tayo na dapat tayo ay regular na nagpapatingin sa isang doktor at maagapan. Kasi lahat sa atin, laging bahala na si Batman, only to find out, dahil napabayaan natin ang ating ang blood pressure, ang ating blood sugar level, magugulat tayo, may diabetes na tayo, and worst, magugulat tayo. Yun nga, masama na, candidate na tayo for dialysis. So ang PhilHealth, nais na natin na bawat Pilipino ay maiwasan na to. Alam niyo ba,
nais kong ipaalam sa lahat na, for example, sa Region 10, kung saan ang aking area of jurisdiction, number 1 na binabayaran natin ay hemodialysis. Nakakalungkot, maraming kababayan pa rin natin ang nadadialysis. At kaya tayo po, kasama ang PhilHealth at ang Dialysis PH, we're doing all this advocacy na maging aware yung mga kababayan natin na maging healthy tayo. Kumain tayo ng tama, iwasan natin yung mga matatamis, mga maalat, mga pagkain, kailangan ng eksersisyo at regular na pagpapatingin sa doktor. At kasama natin si Tana saka si Shirley at ang buong Dialysis PH admin na sumusuporta sa layuning tulungan ang mga kababayan natin. Kasi itong ating pinag-uusapan ngayon, hindi lang ito para sa mga dialysis patients na nakikinig, pero isipin natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, kamag-anak natin, ikayatin po natin na bawat isa sa atin ay magparehistro na sa kailang PhilHealth Yakap Clinic of Choice. Usually, kung saan kayo mas malapit, doon na kayo. And ang magandang balita rin po dyan, kasama makikinabang dyan, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong qualified dependents, legal na asawa na hindi miyembro ng programa, lahat ng anak, 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. Kaya yan po, at talagang itong video natin ngayon, maganda nyo pong ma-share yan sa mga hindi po nakapanood dahil ito talaga ay public service na ginagawa ng Dialysis PH sa tulong din po ng PhilHealth. Tayo po ay sama-sama nagtutulong para maiangat po natin ang kaalaman at paano maiwasan ang pagkakasakit. Ayun. Alam mo, Sir Delio, malaking tulong tong proyektong to kasi alam naman natin, dito sa atin, kasi alam mo yung mga Pilipino, Sir Delio, may nararamdaman na ayaw pa magpatingin. So, ang maganda yung ginawa ni PhilHealth kasi nilapit niya talaga kung nasan ka. For example, kung taga Manila ka, taga probinsya ka, ilalapit niya to. Then, sometimes naman, Sir Delio, yung laboratory, malaking tulong din yan. Kasi, merong mga pasyente tayo na malala na tsaka pa nararamdaman. So, dito tayo, kasi mahihirapan din sila kasi nasa prevention prevention muna tayo. Hindi yung kailan magpapa-hospital ka kung kailan malala na. So, ibig sabihin dito, Sir Delio, ang tanong ko dito, sino ba ang pwedeng makinabang dito sa Yakap? Okay. So, una sa lahat, importante, kayo ay may PhilHealth number, kayo ay rehistrado na. Kasi ang PhilHealth benefits, yan ay nakalaan para sa lahat ng Pilipino. Pero kailangan ikaw ay magparehistro, mabigyan ng PhilHealth number. At pag may PhilHealth number ka, syempre sa membership data record, naka-reflect yan sa iyong membership data record, dapat ma-declare mo rin ang inyong qualified dependents, legal spouse na hindi miyembro ng programa, at lahat ng anak, 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. Ang ating mga senior citizens, huwag silang mag-alala, si nanay at tatay, kasi sila ay may separate coverage na. At ang kailangan lang nila ay pumili ng kanilang pinakamalapit na Yakap Clinic of Choice at para sila doon po magpapayakap, ika nga, para regular nilang pupuntahan. Kaya nais ko rin gamitin itong pagkakataon na ito, Shirley and Tana, na itong Yakap, hindi ibig sabihin nito na pupunta ka sa Yakap Clinic, sasabihin mo sa doktor, na gusto ko magpa-CBC, gusto ko magpa-mammogram, hindi. Ang mangyayari dito, it is the doctor, based sa inyong first patient encounter at consultation, siya magsasabi na sabi mo, malagi masama pakiramdam mo, nanghihina ka sa gabi, ganito ang yung doktor, yung Yakap doctor ang magsasabi na ano ang pwedeng pagawang laboratory test sa iyo at kung ano ang pwedeng, kung halimbawa, yung mga sintomas mo ay i-refer ka for risk screening sa cancer benefits natin na partner. So, yun yung isang paglilinaw. Okay? And then yung bawat center kasi, bawat miyembro kasi may nakalaan na 1,700 pesos na capitation. Nais kong gamitin pagkakataon to na linawin dahil ang mga benepisyo kasi na primary care benefits, talagang ginagawa ito ng mga local government units. At ang PhilHealth na programa ay naandyan to complement, to support. So, ibig sabihin, may nilalaan tayong 1,700 capitation fund na ipupul yan, i-release yan. For example, sa isang health center, 1,000 yung nagparehistro doon. So 1,700 times 1,000, yung pondo na yon, yun ang gagamitin para ma-ensure na merong pandagdag na pambayad sa doktor na i-hire o kaya make sure na nandiyan yung mga basic diagnostic laboratory procedures na kailangan, CBC, fecalysis, chest x-ray, at iba pa.
And also, yung 21 take-home medicines na pwedeng ireseta ng ating attending doctor. So, hindi naman kasi lahat yan ay papagawa yung mga test. At meron laging mga kondisyones yan. For example, doon sa cancer screening, allow me to take this opportunity. For the breast cancer, those age 40 to 49 years old, kung merong family history, papagawa yan. But 50 years old pataas, yan, i-require yan na magawa. Ganon din naman sa, for example, for lung cancer, kung may family history ka, may certain age yan, 40 years old to 49 years old, pwedeng ipagawa ng ating doctor yung screening na yan. But for those 50 years old pataas, yan, kasama yung ipapagawa. So, in short, yung buong capitation fund na yan, hindi mo siya dapat tingnan na per se pa na utilization. That's a pooling of fund. So, yung pondong yan, sa 10, for example, sa isang pamilya na 10 ang miyembro, maaring si nanay at tatay ang maraming beses na nagpapa-check up, bumabalik-balik, maaring malaki ang mailalabas ng facility. Pero sa ibang bagay, dahil hindi naman masasakitin, doon naman yan nababawi. It's the healthy that subsidize the sick leave. So ang intention ng PhilHealth yan is to complement the program na magkaroon ng preventive, and hopefully in a few years time, ang goal natin ay sana mas mabawasan ang mga kababayan nating may mga catastrophic cases, yung mga nagkakaroon ng cancer, yung mga nagkakaroon ng dialysis. So yun ang ating pangarap, na mabawasan na yung nako-confine, nagkakasakit. At bawat isa sa atin ay maging mas mataas ang awareness na pangalagaan ng ating kalusugan. Kasi sa totoo lang, ang mga Pilipino, takot tayo magpatingin sa doktor. Yan ang ating nais baguhin. Pangalawa, takot tayo magpa-check up. Akala natin gastos. Na in fact, hindi gastos yan. Kasi magugulat ka na lang, stage 4 cancer ka na pala. Pwede naman pala maiwasan. So, yun. Kaya sama-sama tayong minumulat ang kamalayan ng bawat isa na tayo dapat ay regular na nagpapatingin sa isang doktor. Tama. Tama yan, Sir Delio. Actually, meron akong nakausap last time kasi pagpasok ng year 2025, nagugulat ako ilan na sa kaibigan ko, sa malapit sa akin, sa kamag-anak ko, puro yung post nila na diagnose sila ng cancer. Kaya kumausap ako ng oncologist kasi parang medyo na-anxiety na ako. Sabi ko, Doc, bakit gano'n? Parang ang daming may cancer ngayon. Ang sabi ni Doc, wala na daw sa lahi yun. Nasa lifestyle na daw ng tao. Kaya kaya ang ganda ng pagkakagawa ng programang to kasi alam nila kung ano talaga ang mga sakit na pwede nilang paglaanan ng mga libreng ang galing ng study niya, 'di ba? Kaya nakakatuwa yung mga doctor behind this kasi maganda yung study ng kung anong proyekto yung dapat ibigay sa mga tao. Yes, So, in dalawa fact, nice kong dagdagan na yung aming president ngayon, si Dr. Edwin Mercado. Pinakita niya sa amin, pinalawanan niya sa aming mga regional vice presidents na ang direksyon ng PhilHealth, based sa study kasi, 40% ng kababayan natin na nako-confine na ospital, talagang ang laki ng gastos ay sa mga gamot, out of pocket, 40%. Kaya ang PhilHealth talaga ay nag-i-invest sa preventive package. Ito talaga yung aming pinopromote. Talagang ine-ensure namin na ready ang mga partner yakap clinics natin. Kasi yung PhilHealth gamot, na-roll out na yan sa NCR, but talagang pinag-aralan muna ng PhilHealth sa regions. At this year pa lang namin i-roll out sa mga regional offices itong PhilHealth gamot kasi gusto natin yung mga yakap clinic na partners natin, mga doctors, ay alam paano ang gagawing sistema. At siyempre, lalagyan din natin ng proteksyon para hindi maabuso ang ating programa dahil gusto natin masustain ito. So, yan ang ginagawa ng PhilHealth talaga ngayon. We're really campaigning to preventive package. At ang magandang abangan nila dyan sa mga darating na araw, yung mga sakit na mas kailangan mga kababayan natin at mga mahal, yan ang pinag-aaralan na mabigyan ng mga packages. At nabanggit na nga dyan yung pag-review ng mga cancer packages natin. Nauna nang in-improve yung sa breast cancer. Hopefully, yung mga ibang cancer na rin ay mas mabigyan ng mas malaking case rate packages. Ayan, ayun. So, bali, Sir Delio, lilinawin natin ha. So, 20,000 kada taon na nakalaan Yes. sa gamot na. Actually, mura lang naman yung mga pang-high blood natin, amlodipine, losartan. Oo, mga basic Kasi preventive medicines lang sila, sis. Hindi sila yung medicine na talaga, yung mga, ang tawag dito, naka-specify sa certain na
yung pareho sa mga pagbuhay, sa transplant, mga ganun. So more on prevention yung focus ng yakap. So nagtataka yung iba kung bakit wala yung mga maintenance na kailangan nila, bakit doon hindi na isali. Yun yung mga kadalasan tinatanong ng Sir Delio eh. Well, Kasi, bigyan natin pagkakataon ipaliwanag yan. Covered dun sa ating mga gamot na 75 kasi 21 sa Yakap Clinic plus 54 dun sa PhilHealth Gamot Drugstore, a total of 75. So number 1 dyan yung para sa infection, antibiotics and anti-infectious. Example po niyan, mga amoxicillin, azithromycin, cefuroxime, ciprofloxacin. Aside from that, yung para sa cholesterol at puso, covered po ang anti-dyslipidemia and anti-thrombotic tulad ng mga aspirin, clopidogrel, torvastatin, simvastatin. Then para sa sakit ng katawan at allergy, pain relief and supportive medicines. Covered yan ang mga paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid. Ganon din yung mga colchicine, ferrosulfate, folic acid, cetirizine. Then covered din po ang ating para sa hika at paghinga, anti-asthma at COPD. Covered po ang salbutamol, prednisone, Montelukast. Ganon din naman po para sa alta presyon at puso, high blood at heart medicines. Kasama po yung amlodipine, captopril, dilzem, valsartan, at iba pa. And then para sa diabetes, blood sugar control. Kasama po ang metformin, glycoside, dapagliflozin, at para sa nerve pain, gabapentin. So itong mga gamot na ito ay makukuha ng ating mga kababayan, a total of 54 sa Gamot Drugstore and 21 naman dun sa Yakap Clinic. So 21 plus 54, 75 na gamot po yan na pwede pong ireseta ng Yakap Clinic doctors. I-reseta yan ng accredited Yakap Clinic doctors. At nais ko rin ipaliwanag, so pag nagpunta yung member natin sa Yakap Clinic, nakausap niya yung doktor, bibigyan po siya ng electronic prescription na merong QR code. Tapos dala-dala niya po yan. At ang maganda dito, pwede kang pumili kung saang PhilHealth gamot ang nais mo, kung saan ka mas malapit. Then, pagpunta mo doon, bibigay sa iyo yung gamot at meron kang bibigay sa iyo yung availment slip na nakalagay doon kung ilan ang remaining balance sa 20,000. So hanggat di mo nauubos yon, talagang entitled ka. Pero halimbawa, naubos mo na siya, saka lang siya magkakaroon ng maaari na out of pocket. Tapos pag halimbawa nag-December na 2026, may natitirang 2,000 pa. Pagpasok ng 2027, hindi makikarry over yung remaining 2,000. Magre-reset lang ulit na 20,000 pesos. So yan po yung overall na proseso sa pag-avail natin ng PhilHealth gamot. Again, nagsisimula na po ito sa NCR. Kasi baka biglang sabihin, si Sir Delio naman, nagpunta ako sa clinic namin sa May Kawayan, Health Center wala pa lang PhilHealth gamot, yung 21 pa lang sa Yakap Clinics. Kasi ongoing na po yung ating pagsisigurado. And nais ko rin po gamitin pa rin pagkakataon na ito na yung mga listeners and viewers natin na make sure na meron na rin kayong PhilSys ID. Kasi ang PhilHealth, to protect the program, ina-ensure natin na kayo ay nakarehistro talaga. Yung PhilHealth Check Utility, chine-check namin kung meron na kayong record sa PSA. So sa PhilSys ID nyo, make sure meron na kayo. So every step of the way, every time you avail, yan ay ginagamit. So pag kayo pa nagpunta sa inyong Yakap Clinic, yan ang unang step 1 to ensure na ito ay si Shirley talaga o kaya si Tana. Then pag nag-avail ka ng iyong PhilHealth gamot sa PhilHealth Gamot Drugstore, yan din ang unang step. Merong liveness check, PhilHealth Check Utility. At pag ikaw naman in-refer sa cancer, hahanapin rin po yan. So every step of the way, we'd like to make sure na nabibigay talaga ang serbisyo sa talagang kababayan natin. So wala nang identity theft dito at pasisigurado natin wala tayong mababayaran na mga fictitious claims. Naku naman. Sir, may isa lang akong i-clarify regarding ito sa claim, ay sa availment. Kunwari, Sir Delio, dependent yung isa and then yung isa yung member talaga. What if nagkasabay sila mag-avail? Kanya-kanya ba sila ng benefits, Sir Delio? Yes, kanya-kanya. Kung ang member may 20,000 siya worth of medicine, meron siyang 3 dependents, lahat sila meron tigda 20,000 worth na allowance. So yan ang maganda yan. So in short, kung kayo ay 5 sa pamilya, kasama na yung principal member, so 5 times 20,000, 100,000 ang nakalaan sa kanya. So halimbawa, may pinili sila Gamot Drugstore A. So si Gamot Drugstore A, yun ang load ng kanyang pamilya worth 100,000.
Pero syempre, kung hindi naman maubos yon, depende naman yan sa ating yakap doktor. Hindi naman nais natin na i-reseta ng i-reseta kung hindi naman kailangan. Remember, yan yung maganda dito at hindi tayo ang magde-demand. So ang maganda dito, yung mga maintenance drugs natin, pwede siyang mareseta up to 3 months. Pero maaaring ang release every 30 days. At ganoon din naman yung mga antibiotics, siguro 1 week lang po ang ating hangganan. So para ayaw rin natin na maubuso kasi we also comply with the DOH standards saka sa FDA. So sa ang goal talaga ng PhilHealth ay tayong lahat ay magkaroon ng pagbabago o paradigm shift na regular na nagpapatingin sa doktor at doon tayo sa doktor kumukuha ng reseta at payo kung anong mga test ang kailangan at yung mga gamot. Kasi ang end goal natin ay preventive para mailayo sa sakit. Ang galing kasi yung iba sis, gusto nila i-maximize yung buong 20,000 ng isang kuwanan, which is hindi siya pwede dahil magdedepende yung gamot mo sa need mo. Depende sa consultation or sa check-up mo kay doc. So, hindi ka talaga pwede mag-decide na, Doc, gusto ko ng colchicine kasi masakit yung tuhod ko. Hindi ka pwedeng ganun-ganun. Kailangan may reseta ng yakap doktor. So, nakakainis na, Sir Delio. Kakatapos ko lang mag-antibiotic. Ang mahal! Libre pala dito kay yakap, di ba, miski ako, hindi ko alam. So, mas maganda talaga. Wala ka sa Bulacan, sis. Ma-aware. Uuwi ako ng Makati, sis. Welcome sa Region 10. Yan, si Shirley sa taga Cagayan de Oro. Talagang busy ngayon ang mga kasamahan ko. We will be checking physically. Bibisitahin namin yung around 200 plus na yakap clinics. At check namin kung marunong na silang, alam na, well-versed na sila sa ating gamot application. Kasi online yan eh. Ang mangyayari dyan, automatic namin babayaran yung mga drugstores at ang aming pangako ay within 15 days, bababayaran namin sila sa mga i-dispense na gamot. Kaya ang PhilHealth, nationwide, we're still encouraging mga nais magtayo ng PhilHealth gamot drugstores. Siyempre, may proseso yan. Kailangan din kumuha ng mga LTO sa DOH. At ang maganda dito, mga generic drugs naman po ang ating mga i-dispense. At ang maganda dyan din ay kung saan mas maraming maging strategic yung lugar. Kasi ang sistema ngayon ng PhilHealth ay tumutulong kami sa pag-link ng mga pharmacies sa yakap clinic para yung mga members natin ay mabigyan natin sila ng option. So please take note of also of PhilHealth Circular 17. Binago na ho natin ang sistema. Wala na ho third party na magre-rehistro sa inyo para maiwasan na yung bakit ako na-rehistro sa Tarlac, taga Quezon City ako. So dito, ang mangyayari po, nais kong ipaalam na pwede kang magpa-rehistro sa yakap through the eGov app or sa PhilHealth member portal. Second, pwede po kayong magpunta sa PhilHealth Local Health Insurance Office para i-assist kayo sa pagpili kung saan nyo nais maging PhilHealth yakap clinic nyo at ang inyong mahal sa buhay, mga kapamilya mo. Or third, pwede kayong dumiretso dun sa yakap clinic, private or government, na dyan na kayo magpaparehistro kasama yung mga mahal sa buhay. And also, tulad sa NCR, pwede na rin kayo mamili ng kung ano yung mga gamot, PhilHealth gamot drugstores na accredited para naman sa pagpunta nyo sa yakap clinic nyo ay may option kayo kung saan nyo i-avail yung mga gamot na ipiprescribe ng yakap doctor. And last, yung yakap screening for the cancer screening test, isa rin po yan sa mga talagang ikinakampanya natin. So talagang nais talaga ng PhilHealth, bawat isa sa atin ay pangalagaan ng kalusugan para tuluyan ngang mailayo sa sakit. Okay, Sir Delio, for clarification, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ma-confine bago mo ma-avail ang yakap medicine. Yes. Kasi ang PhilHealth ngayon, di ba, iba't iba ang ating benefits. If you're a PhilHealth member, meron tayong inpatient benefits. Pag sinabing inpatient benefits, na-confine ka, na lagpas 24 oras dahil sa pagkakasakit o pagkaka-aksidente, na kailangan more than 24 hours ka na sa ospital. Then meron tayong outpatient benefits, yung hindi ka kailangan ma-confine ng 24 oras tulad ng dialysis, cataract extraction, minor surgical procedures. Then meron din tayo yung mga Millennium Development Goals, yung sa panganganak, yung sa TB, DOTS package, yung sa HIV, covered din sa PhilHealth yan. Ganun din, meron din tayo mga special packages like yung sa mga mental health screening packages at sa mga
At ganun din po yung ating Z packages kung saan meron din tayong for catastrophic cases like cancer, uh, and yung Z benefits natin for kidney transplant at ganun din sa ating coronary artery bypass graft surgery na umaabot siya sa 900,000 pesos. Oh, ang dami, no, Sir Delio. Ang daming covered ngayon ng Yakap. Aside sa preventive na Yakap program. Oo. So yan yung benefit mo bilang isang PhilHealth member. Okay, Ayan, Sir Delio, may clarify din na po ako. Kunwari po, automatic na-register yung yung pangalan niya sa certain provider. Tapos gusto niyang lumipat sa mas malapit sa kanya or mas pinaka-convenient sa kanya. Pwede po ba yun? Yes. Well, ganito yan. Maganda yung tanong mo. Kasi nung halimbawa, balik tayo ng 2025. Allowed ka ng fourth quarter of the year. Ano yung fourth quarter? October, November, December. Sabihin ko na, ayoko na kay Yakap Clinic A. Gusto ko na kay Yakap Clinic B kasi masyadong maraming tao, parang hindi ako naasikaso. Gusto ko sa Yakap Clinic B. So, kung nung October, November, December ng 2025 ay nagawa mo yan na nais mo mag-transfer, ngayong simula January 1, doon ka na sa Yakap Clinic B, mata-transfer. Ngayon naman, 2026 na. Kung ikaw ay naka-register na sa isang Yakap Clinic pero hindi ka pa nagpa-first patient encounter, pwede kang lumipat anytime. Pero kung ikaw ay nagpunta na sa Yakap Clinic C, pero ikaw ay nag-first patient encounter, nakonsulta ka na ng doktor, at naka-avail ka ng ilang gamot doon sa 21 essential drugs, maaari kang lumipat sa Yakap Clinic letter D pagdating na ng fourth quarter ng 2026. So yan paglilinaw. Mas klaro. And nakikita ko sis, maraming mga tanong na nakaabang para kay Sir Delio. Pwede ko Sir Delio para mabigyan natin everyone sa lahat ng viewers natin. Kasi tapos na kami titana magtanong sa iyo. So sa lahat ng viewers natin, magtanong lang kayo sa comment section. And then tsaka tayo pipili ng mga pwede natin iba kay Sir Delio. Okay, sagutin natin. Si Ayan Manti Silva. Paano po mag-register for Yakap? Automatic po bang kasama pag PhilHealth member? First things first, kailangan PhilHealth member ka. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino ay kasali sa programa. Pero sabi ko nga, kailangan ikaw ay magpapa-rehistro. So dapat, pag sabi nating rehistro, na-declare mo na kung sino yung qualified dependents, legal spouse who's not a member, and all children 20 years old below. So ngayon, pag ikaw ay meron ng Yakap na napili, make sure meron ka ring PhilSys ID mo. Kasi pag ikaw ay nagpunta, for example, diretso sa Yakap Clinic, hahanapin, i-check rin ikaw kung meron ka ng PhilSys ID. Kasi kung wala ka pang PhilSys ID, natural, i-refer ka na lang magpunta sa PSA to secure your PhilSys ID. Pero kung meron na, na-verify ka na, na-validate ka na, then you will proceed sa next step, which is the first patient encounter. Kukunin ang mga vital stats mo, intervene ka, and then pag ready na yung mga datos mo, ikaw ay i-assign na sa consultation sa doktor. Ngayon, pag nakausap ka na yung doktor, nakita sa record mo na lagi kang puyat, tapos ang mga kinakain mo ay hindi healthy. So, kung sa tingin ng doktor, naku, mukhang mataas na ang blood pressure nito, baka ipagawa yung mga certain laboratory tests. And kung ikaw ay may family history, for example, ng lung cancer, at ikaw ay edad 40 years old pataas, pwede niya kang ikaw i-refer sa partner na Yakap Hospital para sa cancer screening test. At pag ikaw ay na-test na doon sa Yakap Hospital na partner, yung resulta niyan, babalik ka doon sa Yakap Clinic mo para ikaw ay i-manage at titingnan kung ano magiging dapat gawin para sa resulta. So, yun ang pinakabuod ng ating Yakap journey. Na bawat Pilipino ay may mapipiling Yakap Clinic at hindi lang siya ang makikinabang, kasama na ang inyong mahal sa buhay para nga maiwasan natin na magkasakit tayo. Ayan. Next Ito naman question ni Justin Kaluwag. Di po ba mawawala ng supplies ng bawat gamot? Actually, number 1 na problema to Hindi ba mawawala ng supplies ng bawat gamot sa bawat area ng Yakap? Kasi yung iba nakakadala. Lagi yun ang dahilan, walang stocks. Ayan.
alam nyo, talagang mahalaga ang feedback. Kaya nga ang PhilHealth nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga groups, especially sa dialysis PH. Kasi as an advocate of PhilHealth, nais natin na ang programa ay na-implement ng tama. At kung tayo may na-observe na hindi maganda, dapat ma-refer nyo o ma-report nyo sa PhilHealth. So, nais ko rin pala idagdag, nakalimutan ko, isa sa pagbabago, aside dun sa pag-implement ng PhilHealth Check Utility, ngayon, meron na rin po kayo, di ba? Kayo ay na first patient encounter na at kayo ay natingnan na ng doktor. Nagkakaroon na kayo ng yakap empanelment slip. Ito yung papel na kasunduan na itong si Yakap Clinic A na aking pinili na malapit sa akin ay siya na ang siyang mangangalaga ng aking kalusugan. So kapag pumirma na sa yes, nakipagsundo na si Yakap Clinic para sa tamang pangangalaga, para maayos at tuloy-tuloy at may malasakit. Hindi lang siya one time na pupunta. Kasi pakita natin yung 4 C's of care na ang nais ng PhilHealth, merong first contact na tuloy-tuloy na pagpunta sa ating mga Yakap Clinic. Tapos, merong coordinated care, may continuous care, at may comprehensive care. Kasi ang goal natin dito, hindi ka lang isang beses pupunta, tas wala na. Gusto natin tuloy-tuloy na tayo ay napapangalagaan ng ating Yakap doktor. Kasi taon-taon, tayo ay may ina-allocate na pondo para sa mga Yakap clinics at ganun din naman yung mga gamot drugstore na merong nare-replenish na worth 20,000 kada isa sa atin. At nais ko rin gamitin ang pagkakataon nito na ipaalam itong yes na ating Yakap empanelment slip, yan ang proteksyon ng ating mga miyembro doon sa nire-report kanina ninyo na in case na yung isang facility ay hindi ginagampan ng kanyang tukulin, hindi siya nagbibigay ng tamang gamot at ng maayos na serbisyo, nais kong ipaalam na meron na tayong tinatawag na 3-strike rule. Ano ito? Unang report na merong ganitong klaseng hindi pagsunod sa kasunduan, meron na siya kagad warning. Pag ito po'y naulit, that is the final warning. Pag ito po'y naulit sa pangatlong beses, that maaari ito mag-constitute na siya po ay masuspend ang kanyang accreditation at magkaroon siya ng fine. Siyempre, ayaw natin na masuspend ng accreditation kasi hindi ka na pupuntahan ng mga PhilHealth members na nais mag-avail. Pangalawa, hindi ka na makakasali sa programa unless ikaw ay gagampanan mo talaga ang iyong tungkulin. So yan ang protection natin sa ating mga members na hindi na kayo madadala. Na pag kayo nagpunta sa clinic, yung mga kailangan at mga pinangakong mga gamot, services, ay makukuha nyo na at paayos na serbisyo. Ayos. Yan. Ayan, mas May maliwanag na. protection. More on na protection. Yun yung hinahanap ng mga patients, sis, yung patient's protection. Kasi minsan hindi nila nadadama yun eh. So at least ngayon, Kasi, sayang kasi ang proyekto kung hindi mahirap lang dahil sa walang available na ganito, walang gamot. Yes. Tapos yung PhilHealth na naman yung sisisihin ng iba na ano ba yan si PhilHealth? Ganun Ano ba lagi yan, nangyayari PhilHealth? Oo. Well, alam mo, nakakalungkot kasi sa 10 nangyari, siyam maganda, lahat naka-avail. Pero merong isa na, for example, yung gamot na kailangan niya, pinipilit niya branded. Sabi nga natin, ang mga gamot na nire-reseta ay generic. Na para sa akin, wala mang pinagkaiba yan eh. Siyempre, pag branded, may pangalan, mas mahal na yan kasi may marketing expenses na dyan. So, siyempre, nagalit siya, madali na siya magreklamo. Alam naman natin, ang social media, two-edged sword yan eh. Diba? Pwede mo siyang magamit para makatulong ka sa pagbigay ng impormasyon, pero pwede mo rin siya magamit para naman na maiparating ng mga kamalian na hindi naman na-verify. So, yun nga, kaya dapat talaga meron tayong validation muna. Talaga, may due process talaga. Kaya ingat rin tayo sa mga nire-report natin. Kailangan mabigyan ng pagkakataon para maitama. And syempre, ang PhilHealth together with Dialysis PH, kaya meron ang inyong lingkod ay kasama rin na sumusuporta. Mag-o-orient din tayo, sumusuporta tayo dito sa Project CAN. Mga candidates natin sa inyo kung saan yung mga students nyo, tuturuan natin sa universal healthcare, sa iba't ibang programa, bakit ano ba ang konsepto ng bayanihan under the Social Health Insurance Program para sabi ko nga kay Sir Ray, ang promise ko, meron pa ako isang session na tuturuan naman natin ano yung mga pwedeng gawing content. Kasi maaring pwedeng patient's experience yan, pwedeng frequently asked questions, o kaya naman yung sa pananaw ng isang pasyente kung paano pa mas
mapapaganda ang programa. Kasi para sa akin, hindi lang to PhilHealth, it's a community, it's a shared goal na dapat lahat tayo ay nakataya dito para Yes. mas mapaganda natin ang programa ng PhilHealth. Hindi natin alam pag tayo nang nangailangan, at least ma-enjoy natin yung benefits na pinapangako natin. Oo, kaya mas maganda talaga alam nilang lahat to. So may another question dito, Sir Delio. Actually, nabanggit mo Sige. na to kanina, pero mas maganda kung maulit natin. Saan po makikita ang mga Yakap Accredited Clinic and Pharmacies? Yes, pwede niyong i-check ang aming website, www.philhealth.com.ph. Meron din tayo mga sa ating social media, mga QR codes kasi ang dami niyan. At also, meron din tayong 24/7 na hotline na pwede niyong tawagan. Ito, may yung accredited gamot providers list. Ready na. Ito yung mga PhilHealth drugstore. Sa NCR yan sa ngayon kasi roll out pa lang tayo sa regions. Then ito naman yung ating 24/7 na call center, 02-8662-2588. Meron ding mga cellphone number. Then meron din tayo mga YouTube videos, meron tayo official Facebook din, at meron din tayong website na kung saan natin yung complete listing. So ang PhilHealth, we're doing our best na to utilize the different channels, especially social media. Kaya nga tayo ngayong gabi, kahit Sabado, talagang public service to, tayo po ay nagtutulungan na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ayan. Maraming salamat. May tanong pa ba, Anan? Another question yes, from Jackie. Ayan. May limit po ang accredited pharmacies per area. If yung pharmacy po gusto po magpa-register as Yakap provider of meds, and gaano katagal ang accreditation ng pharmacy? Thank you. Okay. So, Of course, kailangan kumuha ka ng LTO sa Department of Health. Kailangan mag-comply sa requirements noon. Then pag ikaw naman po ay nag-apply na for accreditation sa PhilHealth, once may LTO ka na, it takes 1 to 2 months kasi yan kasi i-deliberate ka, then i-check yung facility mo, i-train pa yung pharmacist nyo sa PhilHealth Gamot app. And then once na ready na, ay kayo naman ay pwede na mag-dispense ng mga 54 na kasamang gamot under the Yakap program. Ayan, nagpaparegister And ata also, to si Sis dagdag ko Judy. na, dagdag ko na, yung Yakap Clinic natin, Sige ba, meron kang nais kong ipaalam. Halimbawa, meron kang isang doktor lang, ang maximum load mo nung Yakap Clinic, 20,000. So kung ikaw ay merong nakasituate ka sa isang city, ang target mo ay 100,000. So dapat may at least 5 doktor ka na accredited para yung sa 100,000 na patient load. Dito naman sa Gamot app, may nilabas tayong pharmacy, advisory about the pharmacies na pharmacy managers, meron tayong hanggang 4 maximum na merong access. Kasi merong system na ginagamit dito yung Gamot application na kasi online ang payment namin, di ba? Auto debit. Hanggang 4 lang merong access na mabibigay per pharmacy o PhilHealth Gamot. Ayan. Okay, may question pa tayo. may plano Everyone. si Ms. Jumi na magpa-accredit. May plano yung sister ko magpa-accredited sa Yakap. Maganda kasi. May tanong pa ba? Baka hindi lang natin nakikita, sis. Baka may mga tanong dyan na hindi natin nababasa. Natin, i-up yan ni Kuya Ray sa mga question. Wait lang. Tignan natin sa... Ayan, follow-up question. About dun sa out of stock yung gamot, if ever po sa partner pharmacy, yun nga po, magka-problema, saan po kami pwede magbigay ng feedback? Yes, ang magandang balita dyan, partner na natin sa advocacy ang Dialysis PH, pwedeng iparting sa inyo, or pwede nyong i-email sa Action Center, sa aming Action Center at philhealth.com.ph, or itawag po sa ating call center 24/7, and then check nyo rin po yung Facebook page namin. Pwede rin kayo magpadala doon sa ating official Facebook page, yung Philippine Health Insurance Corporation. Then we also have one dedicated FB page which is PhilHealth Yakap. Pwede rin po kayong i-check nyo rin yon. Maraming information din po doon at pwede rin kayo mag-send ng additional information. Ayan, actually, meron pang isang question. Pwede po ba magpalipat ba ng ibang hospital or clinic? Yan. Nasagot na ni Sir Delio. Pero Yes.
ulitin ni Sir Delio, okay lang din. Yes, again, ulitin ko lang, kung never ka pa nagkaroon ng first patient encounter o hindi ka pa natitingnan ng consultation, talagang pwede kang lumipat anytime. Pero kung ikaw ay natingnan na ng doktor, nabigyan ka na ng reseta at nakakuha ka na ng gamot, maghihintay ka na sa fourth quarter ng taon. Kasi binabayaran natin, hindi ba, those 2 tranches kasi pagbayad namin ng 1,700 eh. Unfair naman yon kung doon ka sa ibang kukuha ng gamot, hindi naman siya mapupunta doon sa Yakap Clinic na pangalawa. So, yun ang rason doon. And then also, may ginagawa tayong pagbabago kasi pag ikaw ay narehistro at dagdag kaalaman to sa inyong lahat, ang bayad kasi namin dyan, 680 pesos first tranche. Then, pag may nagawang services, the remaining 1,020 i-release. Ang PhilHealth will be changing its metric, its policy. Instead of 680, magiging 340 na lang muna yun sa first na bayad. Pero on the condition na within the quarter, makakapagbayad kami kaagad. Magandang balita ito para sa mga Yakap Clinic kasi hindi na sila kailangan maghintay ng end of the year. At idadagdag rin dito, hindi lang first patient encounter, risk screening. Kasi re-require na ng PhilHealth na magkaroon ng TB dot screening of certain percentage ng na-register ng Yakap Clinic. Meron ding hypertension screening at meron ding diabetes screening. So 3 tests ang idadagdag, hypertension, diabetes, at saka TB dots screening. So yan yung magandang balita. Kahit na niliitan yung first payment namin, maaga naman namin ma-release yung second tranche. So hopefully mailabas natin yung policy soon. Ayan, Sir Delio, pag-pray natin yan para mas marami pa ang matulungan ng PhilHealth. Actually, Sir Delio, napakalinaw ng inyong explanation regarding sa Yakap. At aside sa Yakap, nag-extend pa tayo ng ibang topic, kaya nakakatawa na, Sir Delio. But anyway, before tayo mag-close, Sir Delio, may message po ba kayo sa mga viewers natin, sa community natin? Well, again, isang karangalan po na maging unang guest nyo dito sa ating programa. At pangalawa, asahan niyo po na ang aking mainit na suporta sa dialysis community. Alam niyo, itong Yaman ng Kalusugan program, hikayatin po natin yung mga kamag-anak natin, kababayan natin, kaibigan, na magparehistro na sa inyong Yakap Clinic of Choice. And then yung gamot naman po, para sa mga kamag-anak nyo na outside Metro Manila, i-roll out na po yan soon sa bawat probinsya. Higit sa lahat, kailangan po talaga natin magtulungan. The program is really doing its best. Ang PhilHealth is doing its best na mapaganda. Siyempre, may mga birth pains pa yan. May mga Yakap clinics na hindi maaring well-versed sa mga polisiya. O kaya naman, may mga ibaw dyan na mali ang pagkakaintindi. Well, naintindihan natin yan kasi nga birth pains yan. But once ma-perfect natin, at once na mas mapaganda pa lalo ng PhilHealth ang aming mga ginagawang mga sistema at mga proseso, ang end goal natin ay bawat Pilipino ay mailayo natin sa sakit. Kung lahat tayo ay malusog, para sa akin yan talaga ang end goal natin, na bawat Pilipino ay malusog para mas marami tayo at ma-enjoy natin ang ating ginagawa sa araw-araw at makasama natin ating mga mahal sa buhay. Again, isang karangalan po makasama kayo. Maraming salamat Dialysis PH sa ating nagagandahan at magagaling na host, si Tana, saka Shirley. Good luck sa inyong napakagandang programa. And lahat ng mga members natin Dialysis community, warm regards sa inyo lahat. And I'm praying for the best. Tulungan niyo rin po ang PhilHealth. Kasi hindi po madali itong ginagawa namin. Mataas ang expectation ng mga kababayan natin. Kung ang PhilHealth po ay magiging successful, ito ay ikapapanalo ng ating bawat Pilipino. Muli, maraming salamat at ang end goal ng PhilHealth talaga, bawat Pilipinong miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, segurado. Ito inyong Kuya Delio, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Delio. Maraming salamat. Maraming salamat sa time nyo. Ayan, sis. Kaya ano dyan, mga nanonood, hindi pa tayo mag-e-end ha. Nag-exit na si Sir Yari. Marami ba kayong natutunan? Gamitin nyo talaga yung Yakap. Hindi necessary na may sakit kayo or kailangan yung magpa-confine. Just, more on prevention kasi tayo dito. Isa din yan sa awareness natin na sa advocacy
yung prevention, early detection, kasi para magkaroon talaga ng sapat na awareness yung mga tao na makaiwas sa CKD, sa cancer, mga ganun. And kaya abangan niyo yung mga next episodes natin sa podcast kasi sa susunod na mga discussions, marami pa tayong mga i-discuss, mga iimbitahan para makatulong sa ganitong topics, 'di ba? Sa mga prevention, sa mga iba't ibang sakit, hindi lang sa CKD, guys. Kasi alam naman natin ngayon, ang taas-taas ng cases ng mga malalalang sakit. So, sis, may natutunan ka ba ngayon? Oo naman, sis. Actually, ngayon ko palang medyo nagsisink in sa akin lahat. Kasi pag binasa ko, at wala pa akong any idea, parang medyo naguguluhan pa ako. Pero because of Sir Delio, na ipaliwanag niya ng maayos, na ipaliwanag niya ng sobrang clear nung explanation niya simula nagpa-register ka hanggang makakuha ka ng gamot. So, malaking to. Actually, meron na rin ako nababalitaan ng mga transplant, CKD na nakakakuha na ng yakap. Lalo na yung mga gamot nila na pang maintenance, yung mga pang high blood yan, nakakakuha na sila. And then number 1, kaya kakasabi ko lang kanina, bumili ako ng antibiotic nung nakaraan, 1,000 na yung nagastos ko for 1 week. Libre naman pala ng yakap. So, sayang, sana na-isave ko yung 1,000 na yon sa ibang bagay. So, nagpapasalamat talaga yung dialysis PH kay Sir Delio, malaking bagay ito sa atin. Yung pagpapaliwanag niya. Totoo. And isa pa sa isisingit ko lang, dahil dito sa YAKA program na to, yung iba na may mga history, yung sinasabi ni Sir Delio na kunwari may history ka ng high blood, hypertension, pwede ka nang magpa-check up through yakap and para ma-detect ka ng mas maaga if ever namana mo yung mga ganung sakit para mas maiwasan na lumala, 'di ba? So ang ganda talaga ng proyekto na to kapag na-roll out talaga ng bongga sa buong Pilipinas. So ngayon, pinapaintindi sa atin ni Sir Delio na baka lahat tayo ngayon mag-expect na meron na sa Mindanao, meron na sa Visayas, kasi nga, na-announce natin dito. Unti-unti siya, guys. Katulad din ng gamot ng KT. Diba? Una muna sila sa NTI, trial, and then unti-unti lahat na mabibigyan. Kasi lahat naman tayo, meron talagang benepisyo. So mag-antay lang po tayo. And let's be patient and magtulungan tayong mag-pray. Mag-pray and magtulungan talaga tayo. Hindi lang mag-aantay, magdasal. Lagi kayo magdasal. Ayan, but everyone, maraming salamat sa nanood ngayong gabi, sa mga nagtanong, sa mga nag-abang ng live natin. But anyway, marami pang proyektong gagawin ng ang Dialysis PH. Siyempre, hindi namin itong magagawa ng kami lang. Siyempre, Dialysis PH supported by Boehringer Ingelheim. So, malaking tulong to para sa atin. Yan, maraming salamat sa Boehringer kasi sinuportahan niya tayo dito sa mga proyekto natin. Actually, marami pang podcast na mangyayari sa atin. Next episode, i-announce namin yan sa page namin. Yan, maraming salamat everyone sa inyong lahat. Ayan, thank you guys. Abangan nyo and sana patuloy nating suportahan yung Dialysis PH and ang ating advocacy sa kidney awareness and yung project ka natin, wag niyong kakalimutan sa lahat ng mga participants and students. Good luck guys, and we are looking forward na matapos nyo from day 1 until graduation day. Kasi nandito lang kami. So, suportahan namin yung buong journey ninyo kasama yung mga coaches natin. So, again, thank you so much. By the way, my name is Tana Juan. And Sherlita. At ito, ang Talking Kidneys. Kalusugan mo. Kwento natin. Kwento natin. Bye-bye, guys.